Nagalit si Pangulong Bongbong Marcos na mabisto niya ang isa sa umanong ghost flood control project sa Bulacan. Dineklara itong complete at fully paid pero wala naman daw namang ginawa. Live mula sa Baliwag, Bulacan, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, anong nabutan ng Pangulo sa inspeksyon? Jiggy, dapat nga sana ay river wall itong proyekto na ito sa Barangay Piel sa bahagi ng Baliwag, Bulacan. Ngunit nang madatnan ng Pangulo kanina ay nakatiwangwang at wala man lang ni isang hollow block na nakalatag rito sa lugar. Ito nga ay parte ng surprise inspection na ginawa ng Pangulo matapos makatanggap ang kanyang opisina ng reklamo may kinalaman nga sa maanumalyang proyektong ito. Inaasahan sana na 200 meters ang haba nitong proyekto na ito na magsisilbi sana bilang solusyon para sa pagbaha dito sa lugar. Ang masaklap dyan, fully paid na ang proyekto noon pang June 30. Aabot nga yan sa 55 million pesos ang kabuuang halaga. Ang contractor nito ay ang Sims Construction Trading na nakabase sa Malolos, Bulacan. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. Well, more than disappointed, I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman, paano naman, pero wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. At iyan, ano ang gagawin sa contractor ng proyektong yan? Jiggy, ipinag-utos na nga ng Pangulo ang agarang pagbablacklist dito sa Sims Construction Trading. At bukod dyan, konting backgrounder na lang, pinasasampahan din ito ng kasong malversation of public funds, pati na rin ang graft. At base nga sa sinagawa nating research, napag-alaman natin na itong Sims Construction Trading na to ay may hawak na 14 flood control projects. Dito lang yan sa probinsya ng Bulacan at may kabuuang halaga yan na nasa 1 billion pesos. Falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So that's already very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Iyan, anong reaksyon ng DPWH tungkol dito? Jiggy, sa pakikipag-usap nga natin kanina kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinabi niya na magsasagawa raw sila ng physical pati na rin ng financial auditing para malaman kung sino ba yung mga responsable sa proyektong ito. Hinggil naman sa mga panawagan ng kanyang pag-leave muna tungkol dito nga sa issue, sabi niya, hihintayin na lamang daw niya kung ano magiging direktiba ng Pangulo tungkol dito. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa Baliwag, Bulacan. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.